pang patient dun sa harap na inaasikaso. So, tapos na ang aking MRI. Ano yun? Pinasok ako parang sa maliit na camera na parang tube. Pinikit ko lang yung mata ko sa buong process kasi parang hindi ako makahinga kung bubuksan ko yung aking mata. Kaya pinikit ko lang yung aking mata. Ayun, puro sounds lang. Parang nagtitrill. Parang nagtatram. Lahat na lang ng sounds marinig mo. Naantay ko lang yung magtutulak sa akin tablet. Dinala naman ako ng aking asawa ng hapunan. Kasi hindi maganda yung aking hapunan ngayon. Pag hindi maganda ang hapunan, dinadala niya ako. Yan, alas 8 na. So, ayan, bumisita ang doktor sa akin. Sila yung kagawa ng procedure ko ngayong araw. Pumunta siya. Tapos yan, sinabi sa akin, ganito ba yan? Ready ka na ba? Tapos kung ano mangyayari, ganito ba yan? So, yung parang repeat lang. Tapos, nag-blood test ako. Araw-araw kami kinukuha ng blood. Ayan. Kasi, hindi na sa kabila. Dito siya So, dalawang kamay ko ang inanuhan. Parang tinesting lang niya yung isa. Hindi lumabas yung dugo. Ito naman ang sakit. Ang sakit ng Kasi malaking malaking needle ang ginamit. So, dito siya nakakuha. Hindi sa kanan. Dito. Naantay ko yung aking mag-ama. Diyan yan sila lalabas kasi doon sila ng parking sa emergency. Go to the other side! So, ilang days ko dito sa hospital. Hanggang isang linggo. Ngayon lang ako mag-breakfast sa dining. Sa labas. May rainbow. Ito yung rainbow. Ito talaga ang problema pag meron kang toddler. Sila ang nasusunod. Hindi ikaw nasusunod. Sila ang nasusunod. Diba? Ikaw ang masusunod. Ay sila ang masusunod. Saan sila punta doon ka din? So this one here, I just put a hand right on the tube. Ayo. To check that one for me. Baby Chino? You having your baby Chino? Yeah? Naka-cross pa yan ang legs niya. Mandigaw ka na? Aba, tingin siya sa batang babae. Marunong ka na, ha? Nagantay ako sa kanyang asawa kasi bumili siya ng aming tanghalian. Kasama ko si baby. Dito na daw siya. Nagantay ko lang dito sa entrance. Yun, kakauwi lang ng aking mag-aama. At saka umulan. Mambo na kanina pagkatigo sa kanila kasi doon sila nag-park. Diyan sila nag-park. Diyan. So, yun. Parang lumalakas na yung ambon. Pagkatapos ko lang uminom ng tea. Ayan, ito ko kayo sa laman ng aming fridge. Ito para sa pasyente. Ayan. Yan ang laman. Wala na naman yung ayon. Ang aking gatas and dumunting. Tapos meron dito mga kape, tea, sukar. Tapos ayan mga Tapos ayan mga baso. Walang naman yan. Tapos yung yelo. Yan ang mainit sa pamilagay ng tubig. Ang aming hapunan ay meron na naman akong ice cream. Ano to? Fat free. Kasi yan ang diet ko ngayon. May juice. May gatas na naman para sa tea. Buti yung gatas ko sa freezer. Sa fridge hindi nagalaw. Ano kaya yung dinner? Ayan ang aking dinner. Beef to na may gravy. Tikman natin. Pero mayroon pa akong pagkain kahapon na natira. Mag-breakfast ako ngayon. Meron pa ako doon breakfast sa loob kasi hindi ko inubos dinala.
Yan ang aking kakainin. Yan ang aking view. Good morning. Konti lang yung tao sa emergency. Konti yung sasakyan eh. Alam niyo, kawawa din ang mga nurse dito kasi napapagod sila sa mga pasyente. Kasi dito sa area na to, surgical. So dito yung mga undergo na surgery, dito sila nagsistay. So dito, kadalasan mayroong mga matatanda, may mga dementia ba. So yun si ating Pilipino na nurse, sabi niya, kapag-start pa lang ng trabaho niya, pagoda na siya. Ikaw ba naman ng bedridden? So yun, kawawa din sila. Kawawa din ang mga nurse dito. So yun, story time tayo na. So ayun, lalabas na ako bukas, pero hindi ko masigurado na kung lalabas ako bukas, pero bukas na yung aking last na scan. Ngayon, tumawag ang aking asawa, nahulog yung aking anak, yung aming anak na panganay sa upuan. Habang nagpe-prepare ng kanyang hapunan. Tapos, ewan ko kung ano ang fracture sa kanya. Hindi ito niya magalaw yung kanyang kanang braso. Pero pinipisil na yung dito, hindi na makakit yung elbow niya. Siguro baka nag-dislocate o hindi ko lang alam. So, ayun, tinawagan niya yung kanyang kapatid, papunta na, yung pamangkin niya na nurse, papunta na din. Tapos, tinawagan niya ang ambulance, para yung ambulance sila magdala dito sa hospital. Kaso, ang sabi ng ambulance, mga 1 hour, ganun, bago dumating ambulance dyan, malapit sa mga 2 minutes lang. Kasi, hindi niya malagay sa kanyang car seat ang bata, kasi masakit daw, ouch daw. So, ayun, tumawag na lang siya ng ambulance. So, nag-aantay pa rin ako ng update kung nasaan. Kasi tanaw ko dito yung ng emergency. Kasi nga dito ako sa hospital, diba? So, ayun. Naantay ko kung anong oras sila dumating. Kung dadalhin ng ambulance, so isakay, depende. Pag dumating ang kanyang pamangkin sa bahay. Tinawagan ko muna ang aking kapitbahay na Pilipino na kung pwede, tingnan muna yung bata habang nag-ready ang aking asawa ng mga gamit na dadalhin dito. Para sa ni Jacob, sa gagamitin ni Jacob. So ayun, full force na pumunta ang kapatid ni Joe, tsaka yung pamangkin niya na nurse, tsaka yung asawa ng kanyang kapatid, tsaka pumunta na din yung ambulance. Ang nangyari, nagalaw naman ang anak ko yung kanyang braso. So hindi concern ang mga nurse sa ambulance kasi nagalaw niya yung kanyang arms, nagalaw niya yung kanyang head. Ang mahirap lang pag hindi mo dito mahawakan, tsaka yung head niya hindi niya magalaw. So, ayun, walang concern walang problema na galing sa nurse. Yung sinabi nila okay daw yung bata, hindi kailangan dalhin sa hospital. Saka yung pamangkin din ni Juna nurse andoon, kaya buti na lang talaga, thanks God. Yung pamangkin pa niya kumakain, iniwanan niya yung kanyang pagkain, sinistop niya kanyang pagkain para lang pumunta sa bahay. Ay, Diyos ko. Tapos yung tinawagan ko yung aking kapitbahay na mga Pilipino din. Tapos agad-agad pumunta. Yun ang pinagkaiba ng na may Pilipino ka ba na kapitbahay. So maraming salamat talaga sa inyo, ate, kuya. Ayun, okay naman. Okay yung anak ko. Safe siya, nagagalaw niya yung kanyang kamay. So hindi na ako nag-worry. Tsaka hindi yung asawa ko nag-worry kasi okay naman. Galing naman sa expert na okay daw siya. So yun lang. Ay naku, ang hirap pag nahulog yung anak nyo na kasi ganon dito pag may mga ganyan, parang nagpapanik na dalhin sa hospital. So buti na lang yung ambulance dumating sila agad, hindi naman naabutan ng 1 oras, siguro mga 20 minutes lang dumating sila kasi malapit naman sa atin. So ayun, okay, walang nangyaring masama. Ay, thank you Lord talaga, ang bait talaga ni Lord. Binigyan nila ako ng warm na blanket kasi sobrang lamig dito sa theater. Kaya sa kanila, nakunin ng litak ko. Ayun.
Tapos na ang aking procedure. Nilagyan nila ng camera sa loob. Yan. Bilis lang. May meron pang pagpapina. So, ayun. Pauwi na kami. Na-discharge na ako sa hospital. Thank you, Lord, talaga. Kaso lang, dito pa kami sa loob ng hospital sa pinakababa. Kasi inantay ko pa yung mag-ama ko, yung bata. Yung panganay ko naglalaro pa doon. Ayaw pa niyang umuwi. Kami ni baby dito. Doon na naman nakapark yung sasakyan. Tapos yung mag-ama ko doon naglalaro pa kasi may mga bata. Friend sabi ng anak ko. Doon sila.